Sabi na Mateo City 21, ang umibig sa sanlibutan. Diba? Sunod, ang hindi nagsisisi. Yan po yung hindi niya isasama. Ang ano po, yung pagdating ng Panginoong Diyos, darating talaga siya. Kasi sa Bible, makikita mo, pabalik-balik yung sinasabi na babalik po ako. Diba? Paulit-ulit eh. Pero ang ano niyan, walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Pati si Jesus hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang Diyos lang, Ama lang ang nakakaalam. Pero yung sign, nandirito na. Di ba? Nandirito yung mga sign. Marami na yung sign. Grabe na yung mga sign na, yung mga kaguluhan yan, nandito. Ayan yan, isang sign yan. 50 years ago. Ano po, yung diba sabi niya, hindi siya babalik hanggang hindi ang lahat ng tao ay may kalat. May kalat ang salita. Hindi may kalat. Religion lang tayo ngayon, madami na nagsasaliksi. Hindi may kalat ang salita niya, hindi siya babalik. Yan po yung sinasabi niya eh. Ngayon, tingnan nyo yung Quran, yung ano sa Bible, sa Muslim yan. Pero nandyan si Jesus. Sa Quran? Nandyan. Tanungin mo yung mga mga Muslim talaga, hindi yung mga radikal, yung mga na Muslim na nag-aaral sa Quran. Obedient na sila kasi. Nandyan ang nila ni si Jesus. Isa ang tawag yan, Isa. Ang nila na talaga na babalik talaga si Jesus dito eh. Kasi ang sa mga Quran, yung God the Father eh. Wala sila na Pero yun nga lang, mayroon silang kasi mayroon silang about Muhammad. Doon sila nag-ano kay Muhammad. Yung wisdom kasi ni Muhammad yung nag-ano eh. Parang yung Muhammad nila si Jesus Christ si Muhammad. Parang propeta yan eh, si Muhammad. Pero ang nga doon sila umano sa sulat ni Muhammad. Kung makikita mo yung sulat doon sa nandyan yung utos na pumatay. Patayin mo yung hindi nampalataya. Patayin mo yung sa templo nila, parang nililibak, parang nag-blasphemy sa relihiyon nila. May utos eh. May utos na yun. Maganda naman yung sa Muslim, kaso nga lang may kailang utos dito naman. Si Muhammad is namamatay. Si Buddha namamatay din. Pero si Jesus namatay, pero bumalik. Di ba nabuhay? Yun lang kakaiba. Si Buddha sa ano yun? Sa mga Muslim. Sa Muslim. Hindu. Mga Buddhism. Diba yung sa sa Japan? Buddha. Sa mga Chinese. Hindu, mga yun, Bombay yun. Mga Bombay. Yan po yung pinakamaraming Diyos-Diyosan ng Hindu. Yung Chinese. At sa Chinese, Buddha lang nila, pero ang Hindu talagang pinakamarami. Ahas, unggoy, elepante, daga. Napansin nyo, bawal patayin yung daga. Dito, sa gasaan. Dinit, pinalo ang dinit ng dos-kundos. Parang sinasamba nila pati hayop yung baka. Hindi nila kumakain ng baka. Kasi ang nila about God. Yung sa Muslim naman, baboy yung ayaw nila. Sa Muslim, naman, Muslim, baboy naman. Kasi sa Old Testament, mayroon, huwag kang kumain ng baboy. Huwag kainin yung apat na taan na hindi mo umuya. Baboy na natatamaan. Baboy. May talaga nakalagay, huwag kumain ng baboy kasi marumi. Ang baboy kasi isang faktor na bakit tinatawag yung marumi, yung dumi ng baboy, kakainin ng baboy. Yung dumi nila kumakain sila ng dumi. Yung isang bagay na utos kasi ng Diyos, yung unclean food, yung hayop na hindi dumudura ay ngumuya. Paggabi kasi, yung kinain nilang ilalabas nila, tapos minunguya, tapos idudura nila yung pinagkano ng katas. Yun yung malinis na mga hayop. Yung baboy kasi wala eh.
kain lang ng kain. Habang hindi kaya. Oo, kain lang ng kain. Karating ba ako yung ano pag Wilson? Oo. Pero yung mga ayaw talaga. Ang ano talaga, ayaw kainin yung ano, sa Old Testament, hindi pinapakain, may utos Yung talaga. Pablo nga po, nabasa ko rin ulit. Hindi pinapakain yung baboy. Utos talaga yan, huwag kainin ng baboy kasi marumi. Marumi yan. Hindi kasi yan ano eh, biyak nga ang ano nila, kuko nila, pero hindi sila ano, hindi Kaya sila. yung ano sa, pastor, yung mga sabadista, hindi kumakain ng baboy, Hindi kakain sila. ng hipon, Oo, yung makikinis isda na sa walang kaliskis. Oo. pagkain na tumatalon. Oo. Sa Old Testament. Sa hipon, ayun lang kasi, ano eh. Dis kasi sila sa Old Testament. Di ba sila ano baboy, hindi sabadista yun? Na, Protestante. pag ano kasi ng ano, nung naging ano si Constantine naging emperor, binago niya yung ano kasi si Emperor Constantine siya yung unang emperor na nag-ano ng Christianity. Naging ano siya ng Christianity. Kaya binago niya yung linggo. Ginawa nga yung Sabbath day, ginawa niya ng linggo na. Kasi ang kita niya, linggo ho yung namatay ay nabuhay si Jesus. Nakita niya na yung mga tao, about sa Diyos-Diyosan, panatiko pa rin ang mga tao. So, ina-allow niya na pwede mo sumambag. Kung pwede ka sumambag ng mga Diyos-Diyosan. Pero ang nag-ano talaga si Constantine, Emperor Constantine, binago niya yan. Binago niya na Na linggo na ang ano. Pero ang ano talaga is Sabado. Kasi kaya nga ang ano eh, ang Godfather Sabbath keeper yun. Si Jesus Sabbath keeper, si Mary Sabbath keeper din yun. Binago na ngayon naging Sunday keeper kasi binago na ni Constantine. Kaya nagsimba na tayo linggo na ngayon. Pero ang pinakano talaga Sabado talaga yan. yun yung pinag-ano ng sabadista. Oo, kaya Sabadista tawag Sila yun. lang daw ang tama. Oo, kasi nagbase talaga sa Bible eh. Ano talaga. Pero ang ano natin dito is, ano na sa puso natin. Anong nagpapabago? Sabi kasi yung kaibigan kong pastor na sa Balista, so kung anong nabago sa puso, total, about God naman yung sinusunod mo. Tsaka nabago ka dahil yan sa ano mo, sa pinasok ng Diyos sa'yo, huwag mo na lang anuhin yan. Tuloy lang. Kung gusto ka magsabadista, sabadista ka. Oo, sabi, mag-ano ka, magpastor ka sabadista, ag-aral ka ulit ng ano. Ay, ko rin na, Brad. Pero kung saan ka na bago, stick one ka na lang. Kung saan ka tinawag, kasi diyan ka tinawag eh. Total, hindi ka naman ano eh. Hindi ka naman, nag-turn to Sunday ka, pero hindi ka naman lumabag sa ano ng Diyos eh. Hindi ka naman nagkulang sa Diyos eh. Yun na lang kasi ang isang ano is may mga trabaho yung mga tao, mga ano yung ano. Doon ko na lang. Ano ka na lang? Ano ko pagsimba sa ano? Kaya sa puso naman yung pagsisimba sa inyo. Oo naman.